walang ginigilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Away Fraternity, tinitingnang ugat sa pagpapasabog sa huling araw ng bar exams na ikinasugat ng mahigit 40. Lalaking nakakita umano sa naghagis ng pampasabog, lumutang sa pulisya. Ilang lugar na siniserbisyohan ng Maynilad, posibleng mawalan ng tubig sa loob ng 4 na araw. Mga maapektuhang residente, pinag-iipunan ng tubig. Pangulong Aquino, ibinida ang mga negosyong nahikayat niyang mamuhunan sa Pilipinas. Baligtad na watawat ng Pilipinas sa US-ASEAN Leaders Meeting. Hindi na raw dapat palakihin. Amerika, sinabing hindi ito sinasadya. Exclusive, Councilor Shalani Soledad. Aminadong kaunti na lang ang panahon para sa love life. Isang taon matapos ang malawakang pagbabahang gumimbal sa Metro Manila, MMDA, inaming hindi pa rin handa ang kamay nilaan sa isa pang ondoy. Manny Pacquiao, sumabak na sa dibdibang training sa Baguio City. Christian wedding nina Robin Padilla at Mariel Rodriguez, balak gawin sa mismong araw ng Pasko. Mga beauty queen sa pamunan ni Venus Pratt, rumampa kasama ang PBA stars. At matapos mapatalsik sa Survivor Philippines, Buhawi Meneses, sasagutin ang mga batiko sa kanya live. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Tiangco. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Tukoy na raw ng mga otoridad ng ilan sa mga suspect sa pagsabog na naganap sa pagtatapos ng bar exams kahapon. Sa kabuuan, halos 50 ang sugatan sa masayang salubong sana sa mga nag-exam na nauwi sa kaguluhan. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Malapiesta ang salubong ng kanilang mga taga-suporta sa pagtatapos ng bar exam sa labas ng De La Salle University sa Taft Avenue. Animoy may kompetisyon ng iba't ibang pamantasan na nagtagisan sa pag-cheer sa kanilang bar examinees. Nagkabasaan pa. Bandang alas 5 ng hapon sa kuwang ito ng isang San Beda Law student, tuloy ang kasiyahan. Pero ilang minuto lang, nangyari na ang pagsabog. Halos tiyempo sa pagtatapos ng bar. Ang selebrasyon nauwi sa kaguluhan. Dagsa pa naman ang mga tao sa bahaging yun ng Taft Avenue. Sa cellphone video na ito ni Attorney Fernando Alonso, makikita ang mga sugatan habang tinutulungan. I heard a very loud explosion. Ang una inisip ko baka parang fireworks lang ganon. Pero nung makita ko, ang mga tao nagtatakbuhan na. Parang mag-stampede na siya. Nakita ko, nabulagtang na yon. Nawala ang ano ko, yung takol ko. Nakita ko nakabulagtang. Tinulungan ko yung mga nakahiga. Sinakay ko na iba sa bando, walang ano. Inano ko na, binuat-buat. Sa kabuuan, 44 ang sugatan. Isinugod sila sa iba't ibang ospital gaya ng PGH at Ospital ng Maynila. Ayon sa Manila Police District, karamihan sa mga biktima mga taga-UP at San Beda College. Isa sa kanilang beda na si Ariana Marza. Everyone's probably cheering there. May bottle na pumunta, parang tinamaan kami sa head ng isang bottle. Tapos may sabi namin, ano ba yun? So, nahulog siya sa likod namin. And then, last thing I know na bigla na lang may apoy, may sumabog na lang sa likod namin. Ayon sa doktor ng Ospital ng Maynila, kung saan dinala ang ibang sugatan, may mga metal shrapnel na nakuha mula sa ibang biktima. Mga tama ng shrapnels, yung mga pumasok sa mga muscle nila. Karamihan sa lower extremities.
Pero ayon sa pulisya, wala raw nakitang mga basyo ng bote sa lugar na pinagsabugan. Taliwas naman ito sa videong nakuha ng GMA News mula sa isang news scooper. Ilang sandali pa lamang matapos ang pagsabog. Katunayan, bukod sa ilang case ng beer na naiwan sa lugar, makikita pang nakahandusay ang ilang biktima. Ang babaeng ito, bakas ang sakit na nararamdaman sa tinamong sugat. Naikot na nila, wala namang bomba. Kailangan malaman natin doon sa ospital kung sino sila, anong eskwelahan at para ma-determine natin ang punot ba. Dismayado naman si Vice Mayor Isko Moreno sa umano'y pag-iinuman sa kalsada ng mga estudyante. Pag-aaralan daw ng konseho kung ipagbabawal na nila sa Maynila gawin ng bar exams. Mangarap na lang muna sila next year kung matutuloy sila o hindi. Hindi po pwedeng walang managot dito. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 oras. Away sa fraternity ang punot dulo ng pagsabog sa bar exams kahapon. Ayon sa pulisya, ang suspect tinukoy ng isang testigo. Mula sa Maynila, Nakatutok Live, si June Veneracion. June! Mel, voluntaryong ang lumapit sa District Police Intelligence and Operations Unit ng MPD. Ang isa umunong saksi sa may pagsabog sa may Darasal dyan sa may Taft Avenue na itinago sa pangalang Joel. Nakita umano ni Joel kahapon ng isang lalaking kahina-hinala ang kilos na nakasuot ng sunglasses, itim na polo at nakatakip ng panyo ang muka. Kinakalabit po ako ng kasama ko. Natignan ko daw po yung lalaking kahinala na may dalang ganong bagay. Tinitignan na po namin, hindi na po namin inalisan sa paningin namin. Pagkatapos po, nung nagtataka kami, bakit yung kamay niya lagi nasa bag na dala niya. Kasama umano niya ang grupo ng mga lalaking. Ang mga damit ay may 3 Greek letters. Ayon sa MPD, ang Greek letters na nabanggit ay ang ibig sabihin Acro o Alpha Kappa Rho, isang fraternity group. Nakita rin umano ni Joel kung paano nagpakawala ng pampasabog ang lalaki habang palabas ng eskwelahan ng mga bar examinees. May inuhugot na po siya sa bag niya. Pagkahugot niya sa bag niya po, nakita ko po yung granada. Inaalis niya po yung pin, tapos bigla po siyang umupo ng konti, nilapag niya po yung granada. Tapos bago po sumabog yun, nakaalis na po siya dun sa pwesto niya, nakatalon na po siya. Nung pagkasabog po, hinabol na po namin siya. Kuha ito ng CCTV camera ng De La Salle University sa labas ng kanilang compound. Makikita na siksikan ng mga tao. Pero hindi na nahagip ang aktual na pagsabog dahil hindi sakop ng anggulo ng CCTV. Kitang-kita rin ang bakas na iniwan ng madugong pagsabog kung saan mahigit 4 na po ang sugatan. Karamihan sa mga biktima ay yung mga kumuha ng bar exams. Ayon kay Joel, nagulpi at nasukol nila ang sospek kaya nakita nila ang mukha nito. Pero napilitan daw silang lubayan ito nang tutukan daw sila ng baril ng kasamahan ng sospek. Gayunman, nalaglag daw ang wallet ng sospek. At base sa ID na nakuha sa kanya, siya ay si Jed Carlo Lazaga. Pero sabi ng bagong tatag ng Special Investigation Task Group Bar 2010, dapat imbestigahan pa ng mabuti ang insidente. We have something to start on and there are witnesses willing to testify. We just have to place their testimony into formal statements. Malinaw sa ngayon ayon sa PNP, away ng mga fraternity ang punot dulo ng pangyayari. Ang target daw ng Acro ay ang kalabang Tau Gamma Phi Fraternity. Nagsasagawa na rin ng forensic investigation para matukoy kung ano ang pampasabog na ginamit. As to the identification of the explosive na ginamit doon, malalaman po natin yung resulta after ma-process po ng SOCO yung chemical analysis ng mga ebidensya na na-recover natin. Mel, sa kabilangan ng paglutang ng testigong pinangalanan o tinago sa pangalang Joel ay mangangala pa raw ng karagdagang ebidensya ang mga investigador para mapalakas ang kanilang kaso. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Kinondena ng Korte Suprema ang pagsabog sa bar exams. Kasabay nito ibinigay na ng Korte Suprema ang kuha ng 2 nilang kamera kahapon kung saan kitang-kita ang kaguluhan matapos ang pagsabog. Dahil sa insidente, re-rebisahin ng Korte Suprema ang security protocol at iba pang patakaran sa pagkuha ng bar exams. Hindi naman daw maantala ang pag-check sa bar exams dahil sa pagsabog. Ayon pa sa Korte Suprema, nakilala na ng mga autoridad ang 3 suspect. Hindi pa naman tiyak sa ngayon kung kabilang sila sa mga kumuha ng bar o kung sila ay mga law student. They are really law students. They will not be given certificates of a good moral character. They will not be able to take the bar.
po biro ang tinamong pinsala ng mga tinamaan ng pagsabog kahapon. Ang isa sa kanila, kinailangang putulan ng kaliwang paa at kaliwang kamay. Delikado rin daw na putulin pati ang kanang paa ng naturang biktima. Nakatutok si Jamie Santos. Puro tama ng shrapnel ang tinamo ng mahigit 40 biktima ng pagsabog kahapon sa May Lasal Taft. Pero dalawa sa mga biktimang nasa Manila Doctors Hospital matinding pinsala ang tinamo. Ang isang babae na 24 na taong gulang na law student ng San Beda College sumailalim sa operasyon. Practically the whole left foot was really practically burned. Nasunog ang it was almost black yung the whole left foot. Bukod sa kaliwang paa, kailangan na rin daw putulin ang kaliwang kamay ng biktima, habang ang kanang paa ay sinusubukang isalba ng mga doktor. Sa mga susunod na araw, sasailalim pa raw siya sa panibagong operasyon. Ang isa pang biktima, 23 taong gulang na babae at taga San Beda College din. Matindi raw ang tama ng shrapnel sa katawan kaya ooperahan din. Kailangan daw bantayang mabuti ang kondisyon ng dalawang biktima upang maiwasan ang impeksyon mula sa tama ng shrapnel. 7 sa mga biktimang isinugod sa ospital na ito nasa mabuti ng kalagayan pero naka-confine pa rin. Baka rin daw kailangan ng isailalim sa psychological therapy. The others were admitted for observation and had to be treated for the shrapnel wounds as well as the need to observe them for any other possible complications related to the blast. Nakipag-ugnayan na rin daw ang pamunuan ng San Beda College na nangakong sasagutin ang medical expenses ng mga biktima. Ang ibang biktima ay dinala sa Philippine General Hospital at Ospital ng Maynila. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Sa iba pang balita, nagkansila ng klase ang Colegio de San Juan de Letran sa Maynila dahil sa bomb threat. Isang propesor daw ang nakatanggap ng text message tungkol sa mantang pambobomba bago magtanghali kanina. Para matiyak ang seguridad ng mga estudyante, pinauwi na lamang sila. Wala namang nakitang bomba sa eskwelahan nang mag-inspeksyon ng bomb squad ng Manila Police District. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Ang iba pang may init na balita ay hahatid ng kapuso nating si Jiggy Manikad. Jiggy! Salamat, Mel. Sugatan ng isang lalaki matapos siyang harangin, paputukan ng sumpak at nakawan pa sa Caloocan. Ang mga sospek nagpulis-pulisan daw sa isang peking checkpoint. Si Trisha Safra, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Tad-tad ng sugat sa mukha, balikat at dibdib, si Ferdy Zulueta nang humingi ng saklolo sa pulisya sa Bagong Silang, Caloocan City, pasado alas 12 ng gabi. Sinumpak umano siya ng isa sa mga di pa nakikilalang lalaki na nagche-checkpoint sa isang eskinita. Mabuti na lang at nagawa raw niyang tabigin ng armas, kaya't puro talsik lang ng pulbura ang kanyang tinamo. Anya, magkaangkas sila ng kanyang bayaw sa motor nang sitahin ng 5 lalaking astang mga pulis. Vacation daw po, akala ko nga po pulis. Sabi niya sa akin, sige, bari yung damit mo. Tapos ito na, kinukuha niya sa akin yung mga bakit? Ba't kukuhanin mo to? Sabi kong ganun. Tapos ito na nga, di lumaban ako. Tapos ito na, kulit ka, bumunot. Una raw pinaputukan ng isa sa mga suspect ang bayaw niyang si Rodney Cervantes. Pero nakailag daw si Cervantes at mabilis na nakatakbong palayo. Nakatakas din si Zulueta at humingi ng tulong sa mga nagpapatrulyang pulis. Pero pagbalik sa lugar, wala na ang mga suspect. Naiwan na lang ang sira-sirang motor ni Zulueta na 4 na buwan pa lamang daw niyang ginagamit at mahigit 100 taon pa niyang uhulugan. Nawawala rin daw sa compartment ng motor ang may 8,000 pisong halaga ng kanyang panindang alahas. Iba yung ingat ang paalala ng pulisya laban sa mga nagpupulis-pulisan ngayong may pinatutupad na namang checkpoint at gun ban. Wala raw nakasibilyang pulis ang nagche-checkpoint at bawal din itong gawin sa madidilim na eskinita. Yan ay modus operandi na kunyari naaway yung biktima, tapos pagka naaway na nila sabay kuha ng gusto nilang kunin. Sana pagka mga 10 oras na ng gabi ay wag nang magpagala-gala, matulog ng maaga para walang problema. Inaalam na ng mga pulis kung sino ang mga suspect. Trisha Zafra, Naka-Alerto 24.